Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mhm. Ah, ito po, pag-usapan po natin ito mga kababayan, itong ginawang debate ng Mr. Media versus influencer, mga vloggers, mga kababayan. Apo, imbitado nga dyan sila Martin Andanar. Dito sa News 5 to sila Attorney Yusek Claire Castro, Byron Cristobal aka Banat Bay, at saka yung ibang mga veterano katulad nila ng mga UP, mga sa UP University mga kababayan. Ibig sabihin mga tawag dito ang tawag ba sa kanila? Kasama nga dyan yung isang vlogger na isa dating OFW mga babayan. Apo, sa madaling salita mga babayan, nagkaroon po sila ng debate at ang pinag-usapan po nila dito mga kababayan ay kung sino ang dapat paniwalaan, vloggers o mainstream media. Yan mga kababayan. Ang nangyari nga po dyan mga babayan, may ginawang roles ang TV5 na bawal banggitin ang mga tao na wala doon. Malinaw yun sa akin malinaw. Pinapanood ko kasi. Pero ang nangyari mga kababayan, bukod tangi po ang hindi sumunod sa roles. Sa nakita ko Apo, ito lilinawin ko mga kababayan May mga pagkakataon na yung iba talagang balita ay hindi kagandahan. Kahit sabihin pa natin na sila ay organisado, mayroon silang editor, mayroon silang boss, mayroon silang chef, o kung ano-ano pa mga babayan. Hindi naman lahat. Pero ang iba po talaga ay sumusunod lang talaga sa taas. Parang ano po yan yung Mr. Media kasi parang ano yan, hagdan. Diba? Yung mga nasa field, yun yung mga reporter, mga babayan. Tapos mayroon yan mga editor, chief editor, pinaka-hepe, katulad ng mga sa mga Mr. Media, mga babayan. Bago mo ipalabas ang balita, kailangan i-check muna ng pinaka boss nyo. Kasi napapanood naman natin yan mga babayan, di ba? Meron pa nga tayo dyan nakita na, ito, bibigyan ko kayo ng example. Meron nga tayong napanood na media talaga, yung kung ano talaga kanilang trabaho. Di ba? Meron tayong itong reporter na to. Halimbawa, itong reporter na to ay patas na patas, matapang. Gustong ilabas yung katiwalian ng isang politiko, halimbawa. Pero ang nangyayari dyan mga babayan, hindi pinapayagan ng kanyang chief. Sabi, hindi pwede ilabas yan. Mayayari tayo dyan. Yung parang mga ganun na usapin mga babayan. Kaya, may punto si Banat Bay. Kaya lang ang problema dito kay Banat Bay, mga kababayan, hindi marunong sumunod sa usapan. Diba? Sinabi na nga na walang magbabanggit na, sinabi na sa rules walang magbabanggit na mga bawal yung mga tao na wala doon. Pero anong ginawa ni Banat Bay? Inakusahan niya na naman. Ewan ko kung saan siya gumawa ng kanyang salita na ganun. Na ang sinasabi dito ni Banat Bay, isang fake news si PBBM. Yan ang pinapalahiwatig ni Banat Bay. Fake news daw si PBBM dahil nung panahon daw na hinuhuli si Kibuloy, ay nagpahayag daw itong si PBBM na walang mga baril ang mga pulis na pumasok doon sa media. Yung pumasok doon sa QOGC, walang mga baril. Ako, totoo ito.
Ito, Banat Bay, baka kasi sabihin mo, nagsisinungaling ako. Si Torre may dalang baril. Ito, may dalang baril. Pero, yung pumapasok doon sa loob mismo ng compound, kung saan hinahanap nila si Kibuloy, ay walang mga dalang baril. Yan ang tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nung gabi na yun na nagkakatulakan, nandoon pa nga naka-live pa nga din si Boss Dada, diba? Ay kitang-kita sa video na walang mga baril ang mga pulis. Yan ang tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dalang baril. Diba? Natural, yung sa labas ng compound, may dalang baril yan. E paano kung mga MPE yung mga makasagupan nila dyan? E di, raratratin lang sila dyan ng walang kalaban-laban. Diba? Yan ang tinutukoy. Ang problema sa'yo, hindi ka marunong sumunod sa usapan. Diba? Yun ang problema sa'yo, Banat Bay. Siyempre, pagdating naman dito sa influencer, marami talaga dyan na fake news. Marami talaga. O katulad natin, yung mga tao na nagtatago sa kanilang channel. Hindi totoo yung kanilang mga pangalan. O, di ba? Katulad ko, totoo naman pangalan ko dito. Ibalita Bay. O. Anong magtatago? Diba? Hindi ako nagtatago. O. Yung iba dyan, katulad nila, ang alam ko lang na mga influencer dyan, mga vloggers na nagtatago, sila Ka-Eric, sila Badoy, sila Sasot, Marlika, sila yung mga nagtatago sa batas. Bakit? Sa sobrang takot nila, hindi na sila ngayon makapag-live. Tumakbo na sila pa Hong Kong, pa China. Diba? Yun ang sinasabi natin dito, mga kababayan, na may mga influencer talaga na fake news na takot pa. Nagtatapang-tapangan. Diba? Pagdating sa TRICOM, natatakot. Tapos sinasabi pa ni Banat Bay, mga babayan, paano hindi iiyak yung mga vloggers na inimbitan ng TRICOM? Tinatakot, ikukulong. Wala raw, sabi ni Banat Bay, walang umiiyak ng mga vloggers. Anong wala? Yung isa nga dyan, Mr. Chair, tanga po ako, Mr. Chair. Kilala nyo naman yun, di ba? Maliwanag na umiyak. Yung vlogger na si Pinida, umiyak din. Habang nagbibigay ng statement, di ba? Yan ang sinasabi natin dito, mga kababayan, na si Banat Bay may pagka fake news talaga. Di ba? Kung ano lang kasi ang makikita niya, ay yun talaga ang kanyang susundin. Siyempre, may mga pagkakataon naman na yung mga sinasabi ng mga professor na dyan sa kanilang debate, ay yung iba dyan ay mali naman talaga. Hindi naman tayo sasang-ayon doon. Katulad nga ng sinasabi nila na mas maganda raw ang paniwalaan ng mainstream media kasi organisado. Sabi, nakapag-aral, organisado. Samantala yung mga vloggers, kahit may mga degree, hindi pa rin paniwalaan. Medyo, ano na yun, pangmamaliit yun.
Di ba? Pangmamaliit yun. Di ba? Porkit hindi ka nagtrabaho sa isang organisadong kumpanya ng Mystery Media ay ang mga sinasabi mo puro kasinungalingan na hindi naman siguro ganun. Ha? Hindi naman siguro ganun yun mga kababayan. Nasasabi lang nila na organisado kasi nga nakapag-aral, may sweldo, mayroon amo, may boss. Di ba? Kaya siguro yung mga professor, yan ang kanilang sinasabi na dapat sila paniwalaan. Hindi, may pagkasablay din doon mga kababayan, di ba? Ang problema dito dito rin sa iba, ay magaling pala ito si yung former OFW, vlogger din pala yan Kung hindi pa nga dyan na nagis dyan sa News 5, hindi ko yan makikilala na vlogger pala yan. No offense sir, diba? Ngayon lang kita na kilala na nagbablog ka pala. Okay mga babayan, yan lang ang pauna natin kasi record lang naman ito mga babayan, hindi naman ito live, pero mamaya pag-usapan natin yan sa live natin, itong mga baliktaktakan nila dyan para mahaba-haba ang oras natin mga babayan. Okay? Salamat sa inyo lahat. Hindi ka pa ba nakapag-subscribe sa mga kababayan? Subscribe siya po at i-click po ang like ng ating video at paki-share na rin po. Salamat po sa inyong pagsuporta. Shoutout muna dito kay Ma'am Lani E. Salamat sa blessing mo. Thank you so much sa iyo. Moderator ko yan. Si Ma'am Lani E na nakabase ngayon sa Hong Kong. Shoutout po sa iyo. Magandang araw.